Problem number 18 for strength of materials normal stress. Determine the smallest safe cross-sectional areas of members CD, GD, and GF for the truss shown in figure below. The working stresses are 140 megapascal in tension and 100 megapascal in compression. The working stress in compression is smaller to reduce the danger of buckling. Yan, so hanapin daw natin yung smallest safe cross-sectional areas ng member CD, GD, and GF. Yan. Given na yung working stress daw 140 megapascal kapag tension, tapos 100 megapascal in compression. So, to find yung smallest cross-sectional area, using the stress formula, we have stress is equal to P over area. So, since given yung stress, so 140 megapascal pag tension daw, tapos 100 megapascal pag compression, may value tayo ng stress, tapos yung P, mahanap natin yan kapag nag-method of joints or method of section, di ba? To find the force in member C, D, G, D, and GF. So, kung meron na tayong stress at force P, masasolve na natin yung area. Bale, cross-multiply lang, area is pressure, P force over stress. Yan. So, kailangan na lang natin kuhain yung force sa member CD, GD, and GF. Sige. Kuhain ko muna yung reaction. Copy natin yung truss. So, dito sa point A, meron tayong hinge. So, ang components ng reaction sa A, merong vertical, horizontal. So, assume ko yung vertical is pataas. I will denote as RAY. Tas yung horizontal reaction to the right, denote ko by RAX. Although yung RAX naman is wala naman yung value. Zero siya kasi wala tayong horizontal loading. Puro downward na load lang, 140 kN. Tapos ito naman sa E, roller lang siya. So, ang reaction niya lang is vertical. Assume ko upward, RE. Yan. So, kapag nag-summation of force na tayo in X equals 0, positive if to the right, yun nga, masisiro na tong si RAX. Kasi wala namang horizontal load. So, RAX is 0. Tapos, para makuha natin either RAY or RE, mag-moment tayo. So, kung gusto nating ma-solve si RE, moment tayo about A para makakancel yung RAY. Magpapaso siya sa moment center. So, magsa-summation of moment ako about A equal 0, positive if clockwise. Yan. So, sige, simulan ko kay RE. Ang moment arm ni RE is ilan? Distance from A is 6 plus 6 plus 6 plus 6 or 6 times 4, 24. So, siya is upward. So, magro-rotate siya about A ng counter clockwise. Kaya minus yung sign, negative. Dito sa 140 kilonewton, so 140 times the moment arm, ilan? 6 plus 6 plus 6, 18. So downward naman si 140 kilonewton, magro-rotate siya about A ng clockwise. Kaya positive. Tapos, itong 140 kilonewton naman, ang moment arm niya na lang 6. So downward siya, magro-rotate siya about A ng clockwise din. Kaya positive. So, wala na. Equate na natin sa 0. Okay? So, shift solve na lang natin.
So, negative 24, lagay ko muna sa mode 1. So, 24 negative times RE, lalagay ko kay alpha x, plus 140 times 18 plus 140 times 6, alpha equal 0, shift solve equal. Ayun. So, si RE is 140. Kilonewton yung unit natin, ha? So, 140 kilonewton. So, tapos, pag gusto natin kuhain si RAY, pwede na tayong mag-summation of force na lang in Y equals 0. Positive if upward. So, pataas para si RAY tsaka si RE. So, positive sila. RAY plus RE. And then, negative yung dalawang load pababa. So, negative 140 minus 140 is equal to 0. Okay? Pwede nyo nang i-plug in yung RE. 140 kilonewton. So, RAY plus 140 minus 140 minus 140 is 0. Obviously, makakancel mo tong 140 minus 140. So, magiging RAY is tatranspose mo si negative 140 sa kanan, positive 140. So, di ba equal sila kasi symmetric naman eh. Symmetric yung thrust pati yung loading. So, kaya maghahati lang sila sa total load. Na pag inad mo to, 140 plus 140, 280. So, tig kalahati sila, kaya tig 140. Okay? Kung i-observe nyo rin pala, symmetric. So, next, pag nakuha na natin yung reaction, pwede na tayong mag-proceed sa analysis kung anong gusto nyo, method of joints or method of section. Sige, copy ko muna yung truss. Madali kung method of section kasi mag-pass lang tayo ng cutting plane. 'Di ba ito yung hinahanap? Ito si member CB hinahanap, member GD, tsaka member GF. Mag-pass lang tayo ng cutting plane dito. Ay. Sige, delete ko na itong mga question mark muna. So, kung magpapas tayo ng cutting plane dito, sakto, makakat sila. Silang tatlo. Sila yung hinahanap eh, di ba? Sa method of joint, method of section, dapat at most 3 yung unknown force member. Okay? So, sakto tatlo. At sila nga rin yung hinahanap. So, kaya isang method of section lang gagamitin natin. So, pwede nyong i-consider ngayon yung kanan or kaliwa. Dito na lang sa kanan. So, consider the right section of AA. So, i-disregard na natin tong kaliwa niya. So, gawin ko ng dash line yung left part to denote na hindi na sila kasama sa analysis. Yan. So, pagka cut ng cutting plane, ma-expose na yung internal forces dito sa CD, sa GD, tsaka sa GF. Diyan na kayo mag-a-assume ng direction ng force. Sige, assume muna tayo. Dito kay member CD, assume ko na siya is tension na lang. Sige. Wala namang problema, tension or compression. Assumption lang naman. So, si CD, denote ko by PCD. Assume ko siya na tension. Yan. Tapos, eto namang si GD, assume ko na, sige, tension na lang din. So, siya si PGD. Pag tension, by the way, yung arrow is away dun sa joint. Kaya napansin niya yung arrow is away dito sa joint D. Ito naman si GF. Sige, para maiba, assume ko naman siya na compression. So, kapag compression naman, yung arrow is papunta doon sa joint F. Okay, so assume ko siyang compression. Ito si PGF. Yan. So, kapag method of section,
pwede na lang kayong mag-moment para ma-solve nyo agad yung isang unknown force member. Basta, dun kayo mag-moment sa point kung saan mag-i-intersect yung dalawang other unknown. Okay? So, halimbawa, kung gusto kong ma-solve si CD, saan ako mag-moment? Dapat dun sa point kung saan mag-i-intersect yung other two unknown members. 'Di ba ang other two unknown is si PGD tsaka si PGF. Saan nag-intersect yung line of action nila? Sa G, right? So, dyan ako magmo-moment para ma-solve ko si PCD agad. So, magsa-summation of moment tayo about G is equal to 0, positive if clockwise. Kasi, ba't masisiro? Magpapass through nga yung line of action ni PGD tsaka ni PGF sa point G. Wala silang moment, di ba? 0 yung moment arm nila. Yan. So, maganda kung isosolve ko si PCD para hindi mahirap, ire-resolve ko siya sa C. Okay, ire-resolve ko resolve C at PCD at C. Ibig sabihin, dito ako sa point maglalagay ng component ni CD sa point C. So, kung inassume ko siya na tension, bale, up, ang component niya, vertical at horizontal, X and Y component is up to the left, di ba? Up to the left. So, ito si PCDY, ito si PCDX. So, etong PCDY, magpapass through siya sa moment center G. So, wala rin siyang moment. Ang may moment lang is etong PCDX. Tapos, dahil perpendicular siya dito sa CG, yan na yung magiging moment arm niya, di ba? 6. Sige, so therefore, sige, pag sinimulan na natin sa moment ni CD, bale, si PCDX lang yung may moment, times, yung moment arm niya is 6, di ba? Pero paano kuhain yung PCDX? So, PCDX is equal to PCD times cosine theta x. So, paano kukuhain yung cosine theta x? Kailangan natin ng theta x, or sa truss, slope yung makukuha natin dito. Given the dimension ng mga truss. So, paano makukuha yung slope ni PCD? 'Di ba? Meron tayong 6 dito, 4 dito. Pag in-extend ko to, extend natin, lagay tayo ng horizontal dito. So, ito is 4. Tapos, kung total is 6, ano to? 6 minus 4, 2. So, 2 yung rise ni PCD. Ano yung, run? Ito, 6. So, 2 to 6. Sige. So, yung slope niya is 2 to 6. Lagay natin. 2 to 6. Yan. Tapos, kompletuhin natin yung hypotenuse. Ang hypotenuse niya ngayon is by Pythagorean, is square root lang ng 2 square plus 6 square. 2 square root of 10. So, kahit wag yun ng i-lowest term, okay lang yun. So, dito mo ilalagay yung theta x with respect sa horizontal leg. Yan. So, makukuha na natin yung cosine theta x niya. Diba? Ang cosine is adjacent 6 over hypotenuse 2 square root of 10. So, therefore, ang PCDX is equal sa PCD times cosine theta x niya na 6 over 2 square root of 10. Yan. Tapos, times 6. Okay? Ito na yan. Sige. Ito na yung moment ni PCD. Yan. Next. So, dito naman sa 140 kilonewton. So, ang moment arm ni 140
Distance from G is 6. So, 140 times 6. Tapos, magro-rotate siya dahil downward. Rotate siya about G ng clockwise. Positive. Tapos, sino pang may moment? Dito lang tayo titingin na sa kanan. Wala na dito. Ito si RE. Nakuha na natin si RE, di ba? May value siya na 140 kilonewton. So, 140 kilonewton. So, 140 times the moment arm niya na 6 plus 6, 12. Tapos siya is upward. Magro-rotate siya about G ng counterclockwise, minus. Yan. So, wala na. Equate na natin sa 0. Yan. Pwede nyo na yung i-shift solve sa Calcu. So, yung PCD, lagay ko kay... Ay, hindi. Nakalimutan pala natin lagyan ng sign. Di ko na-consider pa yung sign neto, no? So, ano yung sign ni PCD? Netong PCDX. So, dahil magro-rotate siya, ay dahil siya is to the left, magro-rotate siya about G ng counterclockwise, di ba? So, dapat may negative sign pala to. Yun, nakalimutan natin. Yan. So, sige, i-shift solve ko na sa Calcu. So, negative, yung PCD, gawin ko na siyang alpha x na lang sa Calcu. Times 6 over 2 square root of 10 times 6 plus 140 times 6 minus 140 times 12. Alpha equals 0, shift solve equal. Ayun, so si PCD is negative. Negative 147.57. Ang unit natin is naka-kilonewton. So, mali tayo ng assumed direction. Nag-negative siya eh. Pero, i-retain pa rin natin yung magnitude 147.57 kilonewton. Yun nga lang, baliktad yung inassume. Sa inassume natin na tension, baliktad. Dapat compression. Okay? Kasi negative. Negative yung nakong magnitude. Otherwise, pag positive, tama tayo. Diba? Pero baliktad, kaya compression siya. Ay, tama. Compression. Okay? Yan. So, next. Meron na tayong CD. Ito namang si GD. Okay, paano mako-compute si... Sige, si GF muna para mas madali. Mas madali si GF kasi kay GD parang hindi magi-intersect. So, si GF, magmo-moment tayo sa ang point. Sa ang point tayo magmo-moment, diba, dun din sa point kung saan magi-intersect yung other two unknown. Si CD tsaka si GD. Ito yung line of action ni CD. Ito si GD. Saan sila nag-intersect? Sa D, right? So, yan tayo magmo-moment para ma-solve agad natin si GF. So, summation of moment about D, positive if clockwise, equals 0. Yan. So, saan natin maganda i-resolve si GF? No need na i-resolve, no? Kasi, ano lang pala siya, horizontal. Madali lang yung kanyang moment arm kuhain. Kasi ito agad yan, no? 4 meters. So, no need na siya i-resolve. Okay? Nagre-resolve lang tayo usually kapag inclined yung members. Parang ito kanina, si CD, naka-incline siya. Si GF kasi is horizontal. Yan. So, simulan na natin. Hanapin yung moment. So, start tayo kay GF. So, si PGF times the moment arm niya, distance from D, 4. Diba? So, times 4. Tapos, dahil siya is to the right, in-assume natin compression, magro-rotate siya about D ng
counterclockwise, kaya negative. Yan. Etong 140 kilonewton, wala siyang moment. Kasi magpa-pass through, vertical kasi itong si 140 kilonewton, diba? Magpa-pass through siya sa D. So, wala siyang moment. Okay? Next. So, etong 140 yan, meron na yung moment. So, 140 times, ano yung moment arm niya? Distance about D is, eto, 6. So, times 6. Yan. Tapos, dahil upward siya, magro-rotate siya about D ng counterclockwise. So, negative. Wala na, di ba? So, equate ko na sa 0. Shift solve natin. So, negative, PGF lagay ko kay alpha x times 4 minus 140 times 6 alpha equals 0, shift solve equal. Negative na naman. So, si PGF is negative 210 kilonewton. So, mali na naman tayo ng assumed direction. Pero, darating nyo lang yung magnitude, 210 kilonewton. Yun nga lang, inassume kasi natin siya originally na compression. Mali yun. Dapat tension siya. Okay? So, si PGF is tension pala. Okay, last. Paano naman hanapin si GD, PGD? Etong si PGD, pag hinanap nyo yung point of intersection ni CD tsaka ni GF, mahirap, medyo complicated, mag-extend pa kayo, di ba? Hindi naman kasi same slope si si CD tsaka si DE. So, mag-extend pa kayo somewhere here, siguro. So, para hindi nyo nagawin yon, gamit na lang tayo ng summation of forces. Kasi, alam naman na natin yung, yung GE tsaka CD. Pwede na natin gamitin yung summation of forces. So, summation of forces na lang ako in X. Okay lang yun. Equal to 0. So, assume ko, ang convention is positive if to the right. Yan. So, kukuhain natin yung mga X component ng forces. So, dito kay GF, to the right siya, di ba? So, positive. Positive PGF. Yan. Next. So, dito kay CD, so si CD, meron siyang X component. Ito yung PCDX. So, inassume natin siya na tension kanina. So, up to the right. Up to the left pala. So, negative. Negative yung X component niya. So, minus PCDX. Pero, paano nga uli yung formula sa PCDX? Diba, PCD cosine theta X. So, PCD cosine theta X. Alam na natin yung cosine theta X niya kanina. Ano yung cosine theta X niya kanina from the slope triangle? 6 over 2 square root of 10. Diba? So, 6 over 2 square root of 10. And then next is yung si GD na, yung unknown talaga na hinanap natin. So, si GD, inclined din siya. Kailangan din nating makuha yung slope niya or yung theta X. So, para makuha yung slope, base natin sa dimension ng truss. So, kung ito si GD, bale, ang rise niya is 4, ang run niya is 6. So, ang slope niya is 4 to 6, di ba? 4 to 6. So, pag kinuha yung hypotenuse, Pythagorean, square root ng 6 square plus 4 square, 2 square root of 13. Tapos, dito niya ilalagay yung theta x niya. Yan. So, si PGD, inassume natin na tension, kaya down to the left siya. Diba? So, to the left, ibig sabihin, negative yung x component.
So, ang formula, negative PGD cosine theta x. Ano yung cosine theta x niya from the triangle? Adjacent 6 over hypotenuse 2 square root of 13. So, 6 over 2 square root of 13. Yan. Meron pa bang mga horizontal force? Etong 140 tsaka yung RE vertical yan. So, wala silang horizontal. So, sila na lang. Ito na lang. Equate na natin sa 0. So, mapa-plug in na natin yung value ng PGF tsaka PCD. Nakuha na natin kanina. Ngayon, wag niyong babaguhin yung sign na. Kung ano yung na-solve nyo as negative, yun yung ipa-plug in nyo. So, dito kay PCD, negative 147.57 negative 147.57 as is. Okay? 6 over 2 square root of 10. Si PGF din, as is, yung negative yung ipa-plug in natin. Negative yung nakuha natin kanina kaya nila, PGF. Yan, negative 210. Yan. Then, minus, ito, PGD, siya yung unknown, so siya yung hahanapin natin. Yan, masiship solve na natin to sa calcu. So, negative 210 minus negative 147.57 times 6 over 2 square root of 10 minus alpha x ko si PGD times 6 over 2 square root of 13. Alpha equals 0, shift solve equal. Negative na naman. Wala tayong tinamang ano. So, si PGD is negative 84.13 kilonewton. So, negative uli, mali na naman tayo ng assumed direction. Pero darating nyo lang yung magnitude niya na 84.13 kilonewton, yun nga lang baliktad. In-assume natin siyang tension, dapat siya is compression. Okay? Ayan, so alam na natin. Sige, copy natin yung mga nakuhang values. So, si PCD is compression, 147.54 kilonewton. Si PGF is 210 kilonewton tension. Tapos si PGD is 84.13 kilonewton compression. Yan, makukuha na natin yung area yung hinahanap di ba? Area. So sabi, ang gagamitin nating stress is 140 megapascal kapag tension. So 1/4 stress in tension is 140 megapascal. Tapos kapag stress is in compression, 100 megapascal. Sige, denote ko sa by stress sub C, 100. So, doon natin ibabase kung anong gagamitin natin na stress. Halimbawa, kay CD, compression siya, di ba? Ito yung gagamitin nating stress sa kanya. Kay GF, tension siya. Ito yung gagamitin nating stress sa kanya. Kay GD, compression, ito. Yan. Tapos, hahanapin natin yung cross-sectional area. Diba, from the stress formula, stress is equal to P over A. Sige, simulan ko kay CD. Stress ni CD is equal to PCD over area CD. So, ang stress ni CD, dahil siya is compression, gagamitin natin is 100 megapascal. So, 100 megapascal is equal to PCD, nakuha natin is 147.57 kilonewton divided by, ayun, yung nawawala yung area.
area ACD. Yan. So, gawin natin 100 megapascal is times 10 to the 6 Newton per meter square, yung Pascal. 147.57 times 10 to the 3 Newton over ACD. So, makakancel mo yung N, magiging unit natin is meter square sa area. Sige, so kapag i-shift solve natin, 100 times 10 to the 6, alpha equal to 147.57 to the third over alpha x, si ACD, shift solve equal. Ayun, so yung ACD is 1.4757 times 10 to the negative 3 square meter. Pero pag gusto nyo i-convert to millimeter square, saan natin tayo times? Wait lang. Sige. Urong ko lang to. So, ita-times natin siya. Ito kapag millimeter square. Ay kapag meter square. So, ita-times natin siya sa conversion factor na kasi yung 1 millimeter square, yung magiging final unit is equal siya sa 10 to the negative 3 meter square, right? So, kaya, didistribute niya exponent 10 to the negative 3 times to negative 6 meter square. Yan, makakancel mo yung meter square. Sabihin, i-divide natin by 10 to the negative 6. So, divided by 10 to the negative 6. Yan. In millimeter square is 1,475.7 millimeter square. Ito. So, next. Din naman kay PGF. So, stress ni GF is PGF over area GF. So, si GF is tension. So, gagamitin natin stress is 140 megapascal. So, 140 megapascal, gawin ko ng times 10 to the 6 Newton per meter square equals PGF is 210 kilo. Substitute natin. 210 kilo times 10 to the third Newton over yung unknown AGF. So, shift solve. 140 times 10 to the 6 alpha equal to 210 times 10 cube over alpha x. Shift solve equal. Yan. So, si area GF is 1.5 times 10 to the negative 3 meter square. Or kapag kinonvert natin into millimeter square, di-divide lang din by 10 to the negative 6. So, divide 10 to the negative 6, 1.5 millimeter square. Next, yung kay GD. Okay? So, kay GD, stress ni GD is equal to PGD over area GD. So, si GD is compression, kaya gagamitin natin is 100 megapascal. Okay, so 100 megapascal, gawin ko times 10 to the 6 Newton per meter square equals PGD is 84.13 kilo.
So, 84.13 times 10 cube Newton over AGD. Yan, shift solve. 100 times 10 to the 6 alpha equal to 84.13 times 10 to the third alpha x AGD. Shift solve equal. Yan, so AGD is 8.413 times 10 to the negative 4 meter square. Kapag kinonvert natin to millimeter square, di-divide natin by 10 to the negative 6. Ilan? 841.3 millimeter square. Yan na yung sagot natin sa mga areas nila.